Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes. TGIF. Long weekend, lakay. Oo nga. Thank God it's a Friday. 23 ng buwan ng Agosto. Holiday. At sa ating mga headlines, dismiss Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Aba, natili at nagtatago pa rin sa bansang Indonesia. NBI naghahanda na sa pagharap ng patong-patong na kaso laban kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Big time rollback sa halaga ng petroleum products. Inaasahan naman sa susunod na linggo. Vice Governor ng Abra sinuspinde ng Malacanang. Bakit? Insidente ng karahasan sa Mindanao patuloy na tumataas simula noong 2021. Publiko pinag-iingat ng PNP laban sa mga kawatan ngayong long weekend. Naku, yung mga salisit sa kaakyat bahay dyan. Samantala, aircon system sa NAIA Terminal 3. Hala, muli na namang pumalya. Pamamaril sa isang lalaki sa Tondo, Maynila, huli sa CCTV. At sa detalye ng ating mga balita, nasa Indonesia at nagtatago pa rin doon. Matapos hindi mahuli kahapon, ang kontrobersya na si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Ito ang kinumpirma ni Immigration Spokesperson na Dana Sandoval. Bagaman ayaw pa rin magsalita si Sheila Guo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ayon kay Sandoval, patuloy pa rin naman ang paghanap ng mga otoridad sa Indonesia kay Alice Guo at sa isa pang kapatid nito na si Wesley Leal Guo. Narito si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Si Alice Guo po currently still in Indonesia. Wala pa po tayo natatrack na bagong movements niya. Yung atin pong coordination with Indonesian Immigration po. Tuloy-tuloy po, and we're very thankful dun sa kanilang assistance sa paghanap po at paghuli dito sa mga magkakapatid. Samantala, inaasikaso na ngayon ng National Bureau of Investigation ang patong-patong na kaso na isasampa laban kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, inihahanda na ang kasong obstruction of justice at harboring of fugitive kay Ong, incorporator ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang kaparehong kaso rin ang isasampa ng NBI laban kay Sheila, kapatid ng dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sabi ni Santiago, may arrest warrant din ang magkakapatid na Guo kasama si Wesley at si Ong dahil sa malaking kontrobersiya ng Pogo Hub. Narito ang pahayag ni Santiago. Ang basis nga ho ay lumabas sila na hindi sa normal na proseso sa bansa, trying to debate punishment or prosecution. Remember, meron na po silang lahat sila. Yung apat ay mayroon ng warrant ng issued by the Congress and the Senate. Ngayon, at si Alice Guo naman, alam naman natin na
nila na pinailan na sila ng iba't ibang klaseng kaso, including this Cassandra Ong. Naibalik na sa Pilipinas kahapon sina Sheila at Ong matapos mahuli sa isang mall sa Indonesia. Nag-shopping pa sila sa SM. Ayan. SM Meron ba doon, Lakay? Mantra ba? Samantala, inosente pa rin sa mata ng batas sina Cassandra Leong at Sheila Lialago kahit tahawag pa sila ng mga otoridad. Innocent until proven guilty. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, korte lamang ang makapagbibigyan ng hatol na guilty sa anumang kasong kanilang kakaharapin. Sa kasalukuyan ay tanging paglabag lamang sa immigration laws ang nakita ng Department of Justice na maaaring isampas sa dalawa. Nabatid na kahapon ay nahuli nga ng Indonesian authorities sina Cassandra at Sheila at sila ay agad na sinundo ng mga taga-immigration at NBI pabalik ng Pilipinas. Samantala, isang Pilipina, si Cassandra Leong, habang ang magkakapatid na sina Alice Guo, Sheila Guo at Wesley Guo ay mga Chinese. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa panayam ng DZRH. Ayon kay Santiago, dahil napatunayang Chinese ang mga ito kaya masasabing nakakuha ng Philippine passport ang magkakapatid na Guo fraudulently. Si Sheila Guo ay inaresto dahil sa mga paglabag sa immigration laws, habang si Ong ay dahil naman sa obstruction of justice, violation of Passport Act at criminal provision ng Immigration Act. Narito muli si Santiago. Si Cassandra Ong ay Pilipina. Pero yung tatlo, sabi nga po kahapon ni SOJ Secretary Remulla, it appears na dahil sila napatunayan na namin na quote-unquote na Chinese, hindi sila Pilipino, then their Filipino passports were acquired fraudulently. Samantala, nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa management naman ng Facebook at dating Twitter, YouTube at TikTok na i-moderate ang artificial intelligence content o AI. Ito dahil kumalat online ang edited nilang litrato ng dismissed mayor ng Bamban na Tarlac na si Alice Guo. Mensahe ni Senator Hontiveros sa publiko na mag-ingat sa mga kumakalat na mga litratong online at hindi niya totoo na magkakasama sila ni Guo at lalong hindi sila magkaibigan. Sabi pa ng senadora, wala siyang kaibigang pekeng Pilipino. Tiniyak ng Tiberos na aalamin niya kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga pekeng litrato nila na magkasama. Ito ba yun? Close na close, Lakay. Parang close na close sila. Alam mo, sa gagaling ng mga tawag niya mga gumagawa niyan? Mga artificial intelligence, mga digital creators na ganyan, Lakay. Lakay. Oo. Gagaling nila, ha? Ayan, pinagdidikit-dikit, ine-edit. Akala mo tunay. Oo. Huwag masyadong papaniwala kung may mga lumalabas na ganyan, ha? At yan ang kinu-question ngayon ni Senator Hontiveros sa Facebook, YouTube at TikTok. Marami yan, Lakay, mga deep fake. Akala mo artista deepfake. talaga. Oo. Pati yung boses, di ba? Yes, kaya na rin yan, Lakay. Naisising doon sa buka ng bibig. Yes, oo. Gagaling. Samantala, magandang balita para sa ating mga motorista dahil magkakaroon ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, epektibo sa araw ng Martes, Agosto 27. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa pagitan ng 2 piso hanggang 2 piso 20 sentimos ang kabawas sa kada litro ng diesel. Nasa pagitan naman ng piso 90 hanggang 2 pesos ang tapyas sa kada litro ng kerosene, habang piso 15 hanggang piso 35 sentimos ang posibleng maging rollback sa gasolina. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado.
Kaya huwag ka man lang magpapa-full tank. Tinitipid-tipid lakay. Huwag ka man na mag-aircon. Oo, kaya pa. Sinuspindi naman ng Malacanang ang vice-gobernador ng probinsya ng Abra. Ito dahil sa kautusan noon ni Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos na magpatupad ng hospital lockdown sa panahon ng COVID pandemic. Ayon sa Malacanang, ang ginawa ni Bernos ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan sa ilalim ng Local Government Code at paglabag din sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Nangyari ang paglabag sa panahon na si Vice Governor Jocelyn Valera Bernos nang siya ay gobernador pa ng kanilang probinsya. Vice Gov na siya ngayon. Siya ay sinuspindi sa loob ng 18 buwan. Sa iba pang balita, patuloy ang pagtaas ng insidente ng karahasan sa Mindanao simula 2021 ayon sa pag-aaral ng Council for Climate and Conflict Action Asia o CCAA. Base sa Conflict Alert Triennial 2021-2023 report ng CCAA, ang nasabing pagtaas ng violence ay posibleng makakaapekto sa peace and security sa rehiyon sa darating na May 2025 elections at sa Bangsamoro Parliamentary Polls. Lumalabas na kabilang sa mga nakaapekto sa pagdami ng karahasan ay ang pagkalat ng illegal na droga at illegal firearms. Gayon din ang identity-related violence, kabilang na ang pag-aaway na maangkan dahil sa politika at extremist violence. Pinag-iingat naman ng Philippine National Police ang publiko, lalo na mga bibiyahe pupunta sa mga probinsya o kaysa abroad. Ngayong long weekend, ingat daw sa mga nananalisi at mga akyat na bahay gang. Pinapayo ng PNP ang mga commuters na hanggat maaari ay iwasan na magdala din ng mga mamahaling gamit. Kaugnay nito ay dinagdagan pa ng PNP ang kanilang presensya sa mga terminal, maging sa Pantala at maging sa mga pasyalan. Una rito pinagutos ni PNP Chief General Romel Marbil na gawing priority ng kapulisan ang pagpapatrolya sa mga barangay sa buong bansa at tiyakin ang seguridad sa bawat komunidad. Isama ng mga barangay tanod dyan, barangay officials, mag-ikot magronda. Samantala, pumalya ang air conditioning unit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong araw sa gitna ng pagdagsa ng mga pasahero para sa long weekend. Ayon sa Office of the Chief Terminal Engineering ng paliparan, naka-centralize ang nagkaproblemang aircon kaya apektado ang buong terminal dahilan para makaranas ng matinding init ang mga pasahero. Naka-shutdown na umano ang pumalyang air conditioning unit at sa taya ng Terminal Engineering ay 2 linggo pa bago ito maayos. Matatanda ang shutdown na rin ang air conditioning sa Terminal 3 nang naiya noong Hulyo para bigyang daan ang pagpapalit sa mga lumang cooling tower na ikinabit noong 2008. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos Jr. inatasan ang mga LGUs na pangunahan at paigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa mga sakit tulad ng leptospirosis, monkeypox at dengue. Samantala, Senate President Chis Escudero, nanawagan naman na dapat magkaroon ng sariling terminal ang mga individual na may mga exclusive flights. Mga private, mga chartered flights. At pamaril na isang lalaki sa Tondo, Manila, huli sa CCTV.
Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Na bumabati daw sa kanyang dating girlfriend na ngayon ay roommate na niya. Ayan, Nag-level up na sila lakay. Happy birthday kay Ma'am Ana Lisa Guy. Happy birthday po. Ha? At ganoon din si Mista. Ha? Si Mayor Lisander Suerte ng Mindanao. Oras, Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:23. Time. Oras sa Miss Teya. Ganap ng alas 4:29. Sandali lamang, Raymond Dadpaa, si standby Milky Rigunan. Si Immigration Commissioner Tansingco. Ipapatawag sa Senado kung bakit daw itinago ang report na nakatakas na ng bansa si Mayor Alice Guo. Wow. Standby, Raymond, standby, Milky Rigunan. Oy, para po sa mga taga-tandang Sora, Quezon City, ha? Abay, abangan nyo po itong free medical, dental, and optical mission ba? Meron pang free legal consultation ang Saigon Masonic Lodge sa number 188. Bukas po yan, araw ng Sabado, August 24, alas 8 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sabi ni Kuyang Attorney Jong Onya, ito ay gaganapin sa NIA Covered Court, NIA Village, Tandang Sora, Quezon City. Ayan mga misis, mga lola, samantalin po ito ha, free medical, dental, and optical mission. Mga Kuyang Attorney Jong, wala bang pamerienda rito ha sa mga senior citizens? At sa ating mga report, Immigration Commissioner Tansingco, ipapatawag sa Senado. Bakit daw niya itinago ang report na nakalabas na pala ng Pilipinas si Alice Guo? Arrest number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor, yes, Mayor, ipatatawag sa Senado upang magpaliwanag itong si Commissioner Norman Tansingco ng Bureau of Immigration kung bakit itinago sa Pangulo, sa mga senador at sa publiko ang impormasyon na nakalabas na ng bansa si dating Mayor Alice Guo. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, may natanggap itong report na alam na ng BI, 2 linggo na ang nakalipas ang report. Bakit hinintay pa ang privilege speech si Senator Risa Hontiveros? Nagtataka ito na alam na nila may investigasyon ng Senado hinggil sa pogo na sangkot si Guo ay hindi nag-report sa kanilang BI o kahit humingi man lang na executive session briefing. Ang masakit, pati ang Pangulo ay hindi rin alam kaya't nagpahayag ito na heads will roll sa nangyaring pagtakas ni Guo dahil hanggang ngayon ay wala pang malinaw na report kung paano sila nakalabas ng bansa. Kaya sabi ni Gatchalian, ang dating sa ngayon ay nagkukumahog na ang BI na kumilos upang makabawi sa kanilang kapalpakan. Sa araw ng Martes ay kasama si Commissioner Tansingco sa parating sa pagdinig ng Senado. Kasunod dito nagpahayag ng kahanda ng Senado na tanggapin sina Sheila Guo at Cassandra Leong upang dito sila ikulong sa Senado. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kumakalat na senatorial bets ng Lakas CMD hindi pa opisyal. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Wala pang kumpletong listahan ng administrasyon para sa maikakandidatong senador sa 2025. Ayon kay House Majority Leader Jose Manuel Dalipe, Executive Vice President ng Lakas CMD, speculative pa lamang ang kumakalat na listahan. Nilinaw ni Dalipe, gaya ng sinabi ni Governor Tamayo, National President ng Partido Federal ng Pilipinas, hindi pa nakukumpleto ang senatorial lineup ng administrasyon. O dahil ito kumakalat sa social media ang listahan ng posibleng magiging kandidato umano ng
administrasyon sa 2025. Ang 12 senatorial candidates umano ay magmumula sa Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Una rito, September 15, ang ibinigay na deadline ng Malacanang para isumite ang kanilang nominee na pwede ikonsidera para mapabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Ako si Mil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinong malalaglag doon sa lista na inilabas ni Senator Amy Marcos? Siya pala naglabas lakay. May pag-asa pa si Secretary Bebot Bello na makasama sa line-up kung sakasakali. Sa finish line lakay, no? Samantala, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government units na pangunahan at patindihin pa ang kampanya laban sa mga sakit katulad na lamang ng leptospirosis, monkeypox at iba pang uri ng karamdaman. Naku, talaga. At sana huwag namang magsasamantala. Ang Department of Health bibili na naman daw ng bakuna laban sa mpox, monkeypox, ha? Marami ba? Konti pa lang naman yata. Baka mamaya pagkakitaan na naman yan, ha? Ay, naku. Yung mpox, di ba kaya ng katingko yan? At saka Bioderm? Nang ligo. Yan. Still bath soap lakay. Sa kanyang talumpati sa harapan ng sa talumpati sa Local Governance Summit 2024 sa PICC Pasay City kaninang umaga, inikahit ng Pangulo ang mga LGUs na isulong ang malusog na pumuhay sa kanilang mga lugar. Partikular na hinimok ng Pangulong Marcos ang mga local leaders na gumawa ng hakbang para mapigilan ang mga bata na maligo sa tubig baha at sundin ang tamang personal hygiene. Ba't nga ba mga bata yung sakitin? Tayo nung araw gusgusin tayo, hindi naman tayo nagkakasakit na matindi, ano, ha? Nanawagan din si Marcos sa mga LGUs na ipagpatuloy ang aktibong partisipasyon sa mga programa ng gobyerno katulad ng kalinisan program ng DILG at mapahusay ang solid waste management disposal. Nasa mga mayor yan. Kung tamad ang mayor, walang magagawa talaga. Dapat maayos ang pamalakad. Ipinagdiinan pa ng Pangulong Marcos. Isaan niya sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit ay ang problema sa basura, lalo sa mga urban community. Matahandang una nang nakipagpulong ang Pangulo kay Health Secretary Teddy Herbosa upang atasan ang mga kaukulang ahensya na subaybayan ang mga lugar na itinuturing na vulnerable sa mpox at ganoon din ang mga lugar na maraming kaso ng dengue. Samantala, binaligtad ng Sandigan Bayan ang pag-convict kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong direct bribery at 2 counts of indirect bribery. Tugon ito sa motion for reconsideration o naging apela ng senador laban sa naunang desisyon ng korte na 16 na taong pagkakakulong dahil sa pagiging guilty sa kaso na may kinalaman sa pork barrel scam. Samantala, binaligtad din ng Anti-Graft Court ang conviction ni Janet Lim Napoles para sa isang bilang ng indirect bribery na kaugnay ng binawing conviction kay Estrada, habang nanatili naman ang conviction niya para sa 4 na bilang ng corruption of public official. May kumakalat na video si Senator Jinggoy. Ayan. Ngalakay Ano ba nangyari? Hinaharang ba yung babae o siya ang hinaharang ng babae? Parang siya yung hinaharang. Maiparit nga pumasok somewhere. Ayan. So subukan natin daw tawagan lakay. Ayaw papasukin si Senator Jinggoy saan? Parang hindi ko alam kung restaurant ba yun. Anong lugar ba yan? Hotel? Private property ba yun? At bawal ang senador? Bawal ang katulad ni Senator Jinggoy? Aba, medyo matindi yung bangayan na yun, ha? Kapang ng babae, ha? Ano sabi? Bakit? Di porket senador. Wag mo akong hinohoy-hoy. May
kanta yan. Hoy, hoy, hoy. Parokya ni Edgar Lakay. Ganun ba yun? Anong kanta yan? Basta, hoy buloy ata yun, Lakay. Hoy buloy. At nanawagan naman si Senate President Chis Escudero na magkaroon ng sariling terminal ang mga individual na mayroong exclusive flights. Ginawa ni Escudero ang panawagan matapos tumakas palabas ng Pilipinas ang dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Ayon sa senador, dahil sa kawalan ng General Aviation Terminals, ang mga taong katulad ni Go ay pwedeng maglabas sa masok sa bansa na hindi sumasalang sa inspeksyon ng customs at immigration officials. Kahit private flights naman, chartered flights dapat may ano dyan may tauhan ng immigration na tumatatak dun sa passport nila o tinitignan ang manifesto kung sino ang sakay na eroplano, private plane. Sabi pa ng Senate President, nagkakaroon ng gap sa sistema kung saan hinahayaan lang ang mga mayayaman. Tsaka hindi mayaman din mga opisyal din ng gobyerno kung minsan na i-bypass ang mga inspeksyon na dinadaanan ng mga ordinaryong mamamayan, lalo na mga travelers. Duda si Escudero na posibleng gumamit ng chartered plane si Alice Guo para makatakas, pero hindi rin niya inaalis ang posibilidad na gumamit yun ng ibang paraan para makaalis ng Pilipinas. Pero obvious naman Senate President Chis, dapat malaman dito sino ang mga opisyal o private citizens na maaring tumulong dito kay Alice Go para siya ay makatakas. Samantala ng aktohang umiihi sa pampublikong lugar ang isang Chinese national sa Barangay 76, Zone 10, Pasay City. Ayon sa Southern Police District, nagpapatrolya sa lugar ang mga pulis na makitang umiihi ang 33 anyos na si alias Huang. I-issuehan lang sana ito ng citation ticket pero sinubukan niyang tumakas kaya napilitan ng mga pulis na siya'y habulin. At dito na nga nadiskubre ng mga otoridad na may bit-bit ang suspect na drug paraphernalia kabilang ang maliit na transparent plastic bag, improvised glass pipe at plastic bottle. Himas rehas na ngayon ang nasabing Chinese national na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng resistance and disobedience to a person in authority at paglabag sa Republic Act 9165. Saan ba siya umihi? Hindi ba umihi sa pader? Hindi nagdayo-dayo lakay Bari ko na anak ko kumaang. Sandali lamang at nasa ating linya na ang Senator Jingo Estrada. Alamin nga natin kung ano ba talaga nga dito sa viral ngayon Ayan, viral sa social media na nagtatalo ang senador at isang babae. Saan ba nangyari ito Senator Jingo Estrada, sir, magandang hapon po sa inyo, Senator. Magandang hapon, Lakay. At nakikinig, good afternoon. Yes, sir. Kasama natin si Ms. Taya Corpus. Magandang hapon po. Ayan. Ay, good afternoon. Okay, Senator Jingo, sir, saan po nangyari ito? Kailan po nangyari itong, natandaan niyo ba kung kailan at saan nangyari? Itong viral ngayon na parang nagtatalo kayo na isang babae. Ayan, dakong gabi po yata ito, Senator. Nangyari yan noong April tagal na pala. April 18. Ayan. So ano po? Sunog doon sa isang barangay dito sa Barangay Batis. Okay. So nung nalaman ko may nag-evacuate yung mga kababayan natin dito sa San Juan School. Okay? So inutusan staff Senator, ikot kayo ng konti, masama ang signal. Ayan. Hello? Ayan. Okay na, Senator. Please. Okay, proceed please. At tinutusan ko yung aking staff para makipag-coordinate sa pinaukulan. Tutulong po tayo pagkain para sa nasalang tulog.
Tapos ayaw papasukin yung mga staff. At tinataguan pa ng local DSWD yung aking staff. So, alam mo, hindi ito yung unang beses. Hindi ito yung unang beses na hinaharang yung ating mga tauhan para tumulong dito sa San Juan. Sinasabi nga ng staff ko, ako mismo nga ang pupunta para magbigay ng konting ayuda dito sa ating mga kababayan na nasalanta ng tunog. So, nung ayaw payagan, ako na mismo ang pumunta. So, no? kayo naman... Tutos daw pala yung mayor na tumanggap ng ayuda galing sa akin. Abay, bakit ganon? So, nagalit ako rin sa yung babae ron, yung mukhang bruha. Bata na yun eh. Ayaw ko payagan eh. Sinagot-sagot niya. Sagot ko rin siya. Pambira siya eh. Ako na nga ang pupunta ron para tumulong. Tapos ayaw niya. Kanila po ba yung property, yung lugar at... Hindi, public yun. Public yun. Ayun, Evacuation center? Hindi, basketball court. Basketball court. Ayan, Yeah. Hindi so... lang ito unang pagkaharang niya. Nung bigay ako ng bangus nung panahon ng pandemic, kompleto ng mga yung gamit ko, PPE, naka-Facebook. Ito ko, merong social distancing. Pinahuli rin ako ng mayor dyan eh. Hinuli kayo? Pinakulong pa ako. Ha? Nung pandemic? Pandemic yan? Aba, hindi natin alam yan. Pandemic. Nagbibigay ako ng bangus. Bakit daw po hindi pa kayo ako senador pwede? nun. Bakit daw po kayo hindi Hindi pa ako pinayagan? senador nun. Okay, oho. Ala? Ayaw nga may instruction ngayon mayor ng San Juan na huwag tumanggap ng tulong galing sa Estrada. Pero... Okay, nakipagsagutan ako sa yung babaeng mukhang bruha. So, ano nangyari, Senator? So, hindi kayo nakapasok, hindi kayo napagbigay ng tulong dun sa mga nasunugan? Dyan sa... Hindi. Pinilit ko. Okay. Pinilit ko magbigay ng tulong. Kinabukasan. Bumalik kayo kinabukasan. Pero nung gabing yun, hindi kayo nagpumilit na pumasok kasi parang gabi itong pangyayari, di ba? Gabi. So, the following day, bumalik kayo? Pero nagbigay ako ng 10,000 piso sa 135. Doon sa mga nasunugan, oo. Napuputol-putol ka, Senator Jinggoy, sir. Ikot ka nga muna ng konti. Hello? Ayan, Yan. yes, sir. Yeah, hello. Ayan, okay na. Ayan na. Pero bago ito, bago, Senator, so hindi yata ito nabalita na ipinakulong kayo ni Mayor Francis Zamora nung panahon ng pandemic na... 2020 yun. Saan kayo kinulong? Sa munisipyo? Sa Barangay hall? Barangay hall? Presinto? Ala? Ayuda ng bangos. Kasi yung mga bangos galing sa farm ng mami ko. Harvest time, walang bumibili dahil pandemic. Ang nanay ko, pamigay ko sa hirap. So, pinabigay ko. Teka May hinihingan pa ako ng permit. Pwede bang humingi ng permit? Tutulong lang, kukuha pa akong permit. O nga naman. Pero teka muna, Senator Jinggoy, ilang oras sa araw kayong nakulong dahil sa... Pamimigay ng bangus. Pamimigay ng bangus. Mga 4 na oras. 4 na oras. Oo. So, wala naman. Pinaghintay lang ako doon. Pero hindi na naman ilagay sa... Yung babaeng mukhang bruha, yung kinainisan talaga ng mga tiganawan yun. Sino ba yung babaeng yun, Senator? Hindi ko na papakalanan. Pero teka muna, nung ipinakulong kayo, nung panahon ng pandemic, inilay ba kayo sa selda o sa ano lang, sa opisina? Hindi, sa labas na. Sa labas naman. Ano sabi siya, sa presinto ka magpaliwanag? Doon ka mamigay ng bangus. Ganon. Isang batalyon ng polis na humuli sa akin, ako lang humuli.
Sa dinami-dami ninyo, ikaw lang ang hinuli. Ayan, yung ibang kasama mo, hindi. Hindi. Okay. Ang masama nito, kinuha pa ng mga pulis yung mga bangus. Ganun. Na-distribute naman. Sila nang kumain. Konti na lang. Mga lahati na. Okay. So, anong gagawin niyo ngayon, Mayor? Di ka nag-file ng complaint laban kay dun sa mga nanghuli sa inyo at nag-detain ng 4 hours? Hindi na, okay lang yun. Okay, so anong gagawin niyo ngayon dun sa babaeng humarang sa inyo, Senator, sir? Wala na, ayoko pansin. Huwag niyo nang palalakihin. Ayan. Kay Mayor... Basta, ako, sinasabi natin porque senador kayo. Oo, ginagamit ko talaga yung posisyon ko para tumulong sa taong bayan. Hindi para sa anuman. Ayan na. Kung galing kay Mayor Francis Zamora ang order na pigilan kayo doon, anong mensahe niyo kay Mayor Francis? Huwag siya masyado insecure. Wala naman tatakbo eh. Hindi naman ako tatakbo sa tuwan. So nagpa-resurface ng video, Lakay, baka may mensahe si Senator Jinggoy. Masyado siyang bingat. Masyado siyang bingat. Yung anak niyo si Janela, hindi na po ba tatakbong mayor laban kay Mayor Zamora? Masaya na siya rin sa kanyang pwesto bilang undersecretary ng DPWD. Ayan. Okay, Senator Jinggoy, sir. Maraming... teka muna, Senator Jinggoy. Andiyan ka na rin lang, ha? Tatanungin ka namin tungkol sa investigasyon ng Senado dito sa pag-alis kay Alice Guo at ilan niyang kasamahan. Ayan. May impormasyon na ba kung sino ang tumulong sa kanila para sila ay makatakas? Wala pa. Wala pa. Impormasyon. Okay. Senator Jinggoy, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you very much, sir. Senator Jinggoy Estrada. Nako, Mayor Francis, insecure daw po ba kayo? Samantala sa pulsa ko ng CCTV ang nangyaring pamaril ng motorcycle rider sa isang lalaki sa Carona Street, Tondo, Manila kaninang umaga. Kinilalan ng Manila Police District ang biktima na si Darius Quebec. Residente ng Lacson Street, Tondo at empleyado ng isang mall. Batay sa kuha ng CCTV, ayan, nasa CCTV po mahabigan. Hindi pinakita yung actual na pamaril. Ayan, inedit na. Ayan. Ayun. Ayun na nga, naglalakad yung, wow. Tinutukan, kasalubong yung lalaki, nakaputi, ayan. Kinasahan, pinutukan. Oo, tinabihan nung suspect na nakamotorsiklo. Tapos binaril. Naku po. Tumba yung victim. Sa ko ng CCTV mula sa Barangay 86, makita nga ang biktima na naglalakad nang salvo ito ng suspect na sakay ng motorsiklo na naka-jacket at naka-helmet mag-alas 8 kaninang umaga. Nang makalapit ang suspect sa biktima, ay 2 beses ang binaril ang biktima na agad humandusay sa kalsada. Nagsasagawa na ng backtracking ang Manila Police para mahanap ang suspect at inaalam na rin ng pulisya ang motibo sa krimen. Samantala, inaayos na ng Department of Migrant Workers ang pagbabalik bansa ng 73 Pinoy na naaresto sa pagkakasangkot ng cyberscam sa Laos. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipagtulungan na ang kanilang ahensya sa Department of Foreign Affairs upang asikasuhin ang repatriation ng mga ito. Kabilang ang mahigit sa 70 Pinoy sa halos 800 na naaresto ng mga otoridad sa ikinasang raid sa isang scam hub na nakapwesto sa Special Economic Zone na bahagi ng border ng Myanmar at Thailand. Kaugnay nito, nagbigay paalala si Kakdak sa lahat ng mga Pinoy na nais magtrabaho sa ibang bansa na tiyaking mayroon silang work visa, gayon din na ang kontrata mula sa DMW na nagsasabing sila ay nasa ilalim ng isang lisensyadong recruitment agency. Babalikan natin ang ilang pamabalita at mga reports. Narito muna ang mga mahalagang mga paalala.
Ayan, umuulan po ba sa inyong lugar? Abay, may mga kalat-kalat na pag-ulan na Miss Thea. Moody nga lakay eh. Ganun ba? Oo. Lakas ng buhos, tapos sa pupuntahan mo, tuyo. Sa Antipolo ba? Malakas sa ulan Malakas kanina? kanina lakay. Oo. Kahit rain or shine, patuloy ng mga dumadag sa mga biyahero na magsisipag-uwian sa kanilang probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. PTEX ngayong long weekend. Ayon kay Colin Calbasa, PTEX Senior Corporate Affairs Officer, bamigit 191,000 na raw ang mga paserong bumiyahe. Kagabi lamang hanggang kaninang alas 12 ng madaling araw. Ngayon mag-aalas 5 na ng hapon. Ano ang sitwasyon ngayon sa PTEX? Noche Kakas? Noche, please come in. Noche. Lakay at Ms. Thea, dadagdagan pa ang bilang ng mga pasaherong dumadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa inilabas na dato sa Lakay as of 4 p.m., 102,258 katao ang vote count. Mas mataas ito Lakay kumpara sa bilang ng 3 p.m. na nasa mahigit 89,000 na lamang. Patuloy ang monitoring ng PITX management sa posibilidad ng pagtaas pa o pagdagsa pa ng bilang ng mga pasaherong dadaan ng PTEX. Mahigpit pa rin na Lakay at Ms. Thea ang seguridad dito sa paligid habang iniisa-isa na tine-check ang mga bagahe sa mga pasahero. Weekend Lakay, kaya inaasahan pa ng PITX na aabot sa 1.5 million ang vote count hanggang August 27. In place na rin ang mga local traffic enforcers at iba pang sangay ng pamahalaan na tumutulong sa pagmimintina ng seguridad sa mga pasahero. Samantala Lakay, Ms. Thea, ang papasok naman ng North Luzon o papalabas ng North Luzon o papasok ng North Luzon Expressway galing ng Balintawak ay banayad pa ang daloy ng traffic. Nagkakaroon na ng pagbabagal Lakay at Ms. Thea sa mga sasakyan na pagsapit ng Valenzuela hanggang sa may kawayan na exit sa Bulacan. Pagkalagpas naman Lakay ay hayahay na ang biyahe sa mga papunta ng norte. Sa panayam natin kay Robin Ignacio ng NLEX, walang naging aberya so far, lalo na ang southbound lane o yung papasok ng Metro Manila. Long weekend rin daw, kaya inaasahan pa ang volume ng sasakyang papasok at papalabas ng NCR. RH27 na Tikakas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang ipinaalala ng Department of Foreign Affairs sa mga tripulanteng Pinoy na maaari silang tumanggi sa deployment at paglalayag sa Red Sea. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na tensyon sa nasabing karagatan na nagdudulot ng banta sa buhay ng mga naglalayag. Binigyan diin ng DFA na maaaring gamitin ng mga Filipino seafarer ang right to refuse sailing o ang karapatan na tumangging maglayag sa Red Sea para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ginawa ng DFA ang pahayag kasunod ng pinakahuling pag-atake ng Houthi rebels sa isang oil tanker sa Yemen kung saan kasama sa mga sakay nito ang 23 tripulanteng Pinoy. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ligtas nang nadala sa pinakamalapit na pantalan ang lahat ng 23 Filipino seafarer. Samantala, dapat paluwigin pa ang mabakunang libreng ipinamamahagi sa publiko. Ito naman ay minungkay ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan. Itong dahilan kung bakit siya nagharap ng panukalang batas bilang pag-amyenda sa umiiral na Republic Act No. 10152 dahil limitado lamang sa ang mga libreng bakuna sa mga may tuberculosis, diphtheria, tetanus at pertussis, measles, mumps, German measles, hepatitis B at influenza type B. Yan lamang ang mandatory basic immunization services. At bukod dito ay tanging mga sanggol lamang at mga bata lamang ang maaring bakunahan ng libre. Kaya paliwanag ni Congressman Yamsuan, abay dapat
Bukas din ito sa lahat, mapabata man o matanda, upang lalo pang mapalakas ang immunization ng mga Pilipino laban sa anumang uri ng mga sakit. Samantala, muling iniimbitahan ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magbigay linaw sa issue ng extrajudicial killing sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasunod ito ng ginawang testimonya ni Leopoldo Tan Jr., isa sa 2 bilanggo na umamin sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa loob ng maximum security facility ng Davao Prison and Penal Farm noong taong 2016. Sa kanyang testimonya sa hearing ng Quadcom, sinabi ni Tan, ang pagpatay sa 3 Chinese drug lord ay iniutos umano ni dating Pangulong Duterte. Iminungkahi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na imbitahan si dating Pangulong Duterte para sagutin ang mga paratang na agad inaprubahan ng iba pang mga mambabatas. Muling binigyan diin ng Quadcom layunin ng investigasyon na marinig ang panig ni dating Pangulo at marinig ang kanyang panig sa alegasyon ng madugong kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng kanyang panunungkulan. At bago tayo magpaalam, bati mo natin ng naragsak na panagkasangay. Happy birthday kay Manong Hilario Valdez. Ay Manong Hilario, naragsak ang panagkasangay ng Batac, Ilocos Norte. Pagbati mula sa kanyang dating girlfriend, si Manang Mia Valdez, staff ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Wow! Sila daw ay nakinig. Ayan. At binabati rin sila ni Manang Shirley Torrio. Ayan. Mga household staff at security ni Madam First Lady Imelda, na sabi ay ever beautiful and dancing kahit siya ay 95 years old na. Wow! Ay Madam First Lady, good afternoon at happy birthday, Manong Hilario Valdez. At yan ang kabalan din palatuntunan ng break time. The road is long. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board Henry Uri. At Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. Hindi ko maalis. Natural born citizen. Happy weekend. Thank God it's a Friday. Ingat po tayo. Bye-bye. Oras sa ganap ng 5:05.